Bakit ngayon isang general ang magsasabi na dinudoktor, minimanipula ang mga police report dyan? Ang laking insulto sa mga Duterte yan. Ngayon, Mayor, may masasagasaan ba si General Torre sa iyong trabaho bilang Mayor? Ang mga ibinabalita at mga ibinablatter lamang, yung mga maliliit na crime. Hey, magandang umaga ngayon, araw ng Monday, August 5. Alam niyo mga kaibigan, may napanood ako ng video na kung saan itong video napanood ko nung isang araw, galit na galit si Davao City Mayor Baste Duterte, na kung saan ang kanyang ikinagagalit, ang kanyang mga sentimento laban sa bagong regional director ng Davao City Police na nakakasakop ng region na yan, na walang iba na si Police Brigadier General Nicolas Torre. First of all, si General Torre ay kakilala ko po personal. Nakita ko naman ang kanyang leadership dyan sa dating pinamumunuan niya sa Quezon City Police District or QCPD bilang District Director. Yung kanyang pamumuno doon na kung saan meron siyang programa na kailangan sa loob ng 3 minutes makaresponse ang mga kapulisan ng QCPD sa pangangailangan ng mga crime or yung mga police assistant ng mga kababayan natin dyan sa Quezon City. Yun ang kanyang programa. Ngayon, na-transfer siya sa Krame, tapos ngayon na-transfer siya ngayon dyan sa Davao Region. Ngayon, siyempre, bilang isang regional director, pag alam niya na hindi magandang ginagawa ng kanyang mga tauhan sa ground or meron siya nakikitang irregularidad, tungkulin niya na i-relieve ang kanyang mga tauhan na naabutan doon. At obligasyon niya rin na maglagay ng mga tauhan na hindi na kailangan dinadaan sa mayor, gobernor. Siya po ay may power na maglagay ng mga taong alam niyang makakatulong, agapay niya para sa kanyang mga programa laban sa criminality. Ngayon, tinanggal niya po ang mga kapulisan na mga naka-assign or nirelieve niya yung mga kapulisan po dyan sa Davao, na kung saan galit na galit itong si Davao City Mayor Baste Duterte. Na bakit daw nirelieve, bakit siya nagpapalitan, na para bang datingan wala sa kanyang abiso ang regional director na si General Torre. Una po sa lahat, sabi ko nga kanina, hindi obligasyon ng isang police general at isang police regional director na magpasabi sa isang elected official dyan sa Davao o sa isang region na, Mayor, papalitan ko po yung mga bata nyo dyan, papalitan ko yung mga police nyo na nakalagay dyan. Hindi niya obligasyon yan. At yun ay may power at yun naman ay nasa batas. Una, ang Davao City, alam natin, balita sa atin, pinangangalandakan ng mga Duterte na ang Davao City number 2 sa tinatawag na Peace City or Safe City sa buong rehiyon ng Asia sa bansa. Ngayon, ang nakakatawa rito, kung talagang safe city ang Davao, bakit nagagalit si Mayor Baste kay General Torre? Na kung saan nakalkal niya, may nakita siyang regulidad sa mga tinatawag na mga fake blatter, na kung saan ang sinasabi nga ni General Torre, ang mga ibinabalita at mga ibinablatter lamang yung mga maliliit na crime. Yun ay ayon kay General Torre, sa madaling salita, dinodoktor ang mga pangyayari dyan sa Davao. Kung talagang safe city ang Davao sa mga mamamayan, dapat maging happy ang nanunungkulan dyan na local NGO, kasi bago ang liderato ng PNP dyan, at alam naman natin ang kapasidad ni General Torre
aktibong-aktibo sa mga pagkontra sa mga kriminalidad. Kaya, ano ikinagagalit ni Mayor Baste? Ngayon, ang masaklap dito mga kababayan, yung sasabihin mismo ng isang regional director, na isang general, na may nakikita siya na irregulalidad sa mga report, datos na inilalabas ng PNP, hindi po mapapasinungalingan yan. Bakit? Ilang dekadang hinawakan ng mga Duterte ang Davao. Ilang hinawakan yan. Bakit ngayon isang general ang magsasabi na dinudoktor, minimanipula ang mga police report dyan? Ang laking insulto sa mga Duterte yan. Ganun ba kayo? Kaya na lang kung ano mga sinasabi nyo. Ako, happy ako sa sinasabi ni General Torre. Bakit? Kasi nakita ko ang kanyang leadership sa Quezon City. Nakita ko ang kanyang panunungkulan na maayos ang Quezon City. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung issue po sa Davao. Hindi po issue kung anong issue. Kasi ang ititirada dyan ng mga ibang vlogger, ganito din yan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang point dito, yung sinabi ni General Torre na minamanipula or dinodoktor or iniiba ang report para lang mapanatili at mapangalandakan na ang mga Duterte maayos ang pamamalakad sa Davao at yung mga big issue hindi lumabas. Nagtatanong lamang. Kung walang General Torre, hindi natin malalaman ang totoong nangyayari dyan sa Davao. Irregularidad sa Davao Police Blatter. Kilala ang Davao City sa isa sa pinaka-safe at seguridad sa city sa ating bansa. Maging buong rehiyon ng buong Southern Asia. Kinilala sila as the second safe city in the entire Southern East Asia. Tinalo pa nila ang Singapore, pinagmamalakihan ng mga Duterte, sapagkat sila ang namumuno sa Davao City sa nakalipas na ilang dekada na. Ngunit may nakitang irregularidad ang ating kapulisan patungkol sa mga blatter na nagmumula sa Davao City. Bakit parang dinoktor at pinagtatakpan ata ang totoong bilang ng mga crime na nangyayari sa naturang syudad? Ito ba ay para mapanatili na lamang ang titulo na sila ay safe city in the Philippines? Ayon sa ulat ni Davao Police Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre, nadiskubre nila na may mga hindi tugmang report sa kanilang electronic database sa naturang rehiyon. Lalo na sa Davao City, may mga tila bang dinoktor at binura na interest o mga blatter. May iba pa na pinagbababa nila ang bilang ng mga physical injury case at mas mataas pa nga ang bilang ng mga patay. Ilan lamang ito sa mga datos na nakita nila na irregularidad. Kaya naman, masusing imbestigasyon ang kinakailangan kung sino ba talaga ang mga nasa likod ng mga ito. Pero alam ninyo na ang kasagutan diyan sa tanong na yan. Kung sino ba ang totoong nagdidikta sa mga pulis diyan sa Davao para mapaganda ang imahe ng syudad nila at isipin ng mga tao na totoong safe at secured ang kanilang city. Ngayon, kinikwestiyon mo Mayor Baste Duterte si General Torre kung bakit kailangan niyang pakialaman at tanungin ang mga ganitong bagay. Natural, trabaho niya yan bilang regional director. Responsibilidad niyang imbestigahan ang mga bagay-bagay, lalo na nasa jurisdiction niya bilang director ang ayusin ang mga report sa safe area na kanyang nasasakupan. Hindi pang power tripping lamang o pamumulitika. Trabaho at responsibilidad niya na maging maayos ang lugar at dapat nagbabangga ng tama ang mga datos sa mga totoong nangyayari sa lugar. Hindi pwedeng sabihin na safe ang Davao kung marami naman palang talagang crime na nangyayari. Isa pa, kapangyarihan ni General Torre ang mag-relieve ng mga tauhan
ng PNP o kapulisan na hindi kinakailangan pa ng kuman o utos mo o kahit na approval mo sa pagpapalit ng mga hepe o pulis diyan sa Davao. Wala kang kapangyarihan na ganun as mayor. Ang kapangyarihan na yan ay nasa PNP, kaya kung sino man ang destino o italaga dyan sa Davao na hepe ay wala ka ng pakialam pa. Malaki kasi ang takot mo na hindi mo mamanipula o utusan ang mga bagong pulis para sa pangsariling interes ng pamilya ninyo. Kung tingin mo na kayang-kaya ninyong manipulahin palagi ang mga pulis, ay hindi mangyayari. Nabanggit na ni General Torre na kahit nga nagpalit na sila noon ng mga tao diyan sa Davao, ay nakakita pa din sila ng mga regulidad sa mga report ngayon. Kung kinakailangan na palitan buwan-buwan ang mga hepe at pulis diyan sa lugar mo, ay dapat ngang lang siguro gawin ng Davao Police Regional Office. Ito'y nararapat lamang upang ipakita ang taong bayan ang katotohanan sa likod ng mga fake police report and blatter na nagmumula sa Davao. Hindi ka dapat gumagaw-ngaw at umiiyak sa media tungkol sa ginagawang imbestigasyon na ito. Kung wala ka naman tinatago, hindi mo namin dapat kailangan pikihin pa ang mga report kung totoong ngang safe ang Davao, dahil kung totoong epektibo nga na mga leader ang Duterte, kusang susunod sa peace and order ang mga tao sa syudad ninyo. Hindi ba't kilala at sanay naman kayo sa style ng pamumuno na tinatakot ninyo ang mga tao, o bakit kailangan niyo pang pikiin ang mga report diyan na lang questionable na kayo? Hindi kayo 100%, kaya pasunurin at disiplinahin ang mga nasasakupan nyo. Huwag puro salita lang, dapat totoong may gawa, at yan ang ipapakita ninyo. Ngayon ni General Torre ang linisin ang mga anomalya sa Davao Police at ilabas ang katotohanan sa lahat ng mga kasinungalingan ng pamilya ninyo. Ako, nagpapasalamat ako kay General Torre kasi kung hindi dahil sa kanya, kasi kabilang din ako doon sa nabulag na napaniwala na ang Davao City ay isang peace city, safe city, ika nga. Ako'y napaniwala din dyan. Pero ngayon, napagtanto ko, gaano nga ba talaga katotoo na ang Davao ay safe city na tinatawag. Kung hindi po tayo nagkakamali nung nakaraan, may na balita na mag-asawa napatay dyan sa Davao, na taga Maynila ata yun, o taga isang probinsya rin na Visayas o galing Maynila, na kung saan napatay dyan sa hotel sa Davao. Ngayon, yan ba ang safe city? Alam natin mga kaibigan na ang crime, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Gagawa ang mga kriminal, hindi natin alam, hindi naman magsasabi yan o gagawa kami ng ganitong crime, gagawa kami ng ganitong gulo. Walang sinasabi ang mga ganyang grupo. Bigla-biglang umaatake yan nang hindi mo namamalayan. Parang magnanakaw lang yan na magnanakaw sila nang hindi nalalaman natin kung anong araw, anong takda, anong panahon para hindi tayo makapag-prepare. Now, sino ba ang ayaw? Sino bang hindi may gusto na mapabilang ang ating bansa sa isang syudad dito sa buong Pilipinas na mapasama na maging safe city? I think walang ayaw ng may ganun. Lahat tayo gusto natin. At proud tayo bilang Pilipino na mapabilang doon. Pero kung ang sinasabing safe city ay puro dinoktor at pinipiki ang ulat sa police blatter, hindi po nakaka-proud ang ganyan. Nakakahiya, nakakasuklam at kahihiyan ng Pilipino. Ang gusto natin makatotohanan na ulat, makatotohanan na report. Kaya, kung hindi dahil kay General Torre, hindi natin malalaman ang katotohanan. Sana, suggest ko at request ko kay General Torre, sana yung mga sinasabi doon sa kanyang sinabi na mukhang minamanipula, sana sir, kasuhan nyo, panagutin nyo, dahil kahihiyan ang ginagawa ng sino man pulis
ang gumagawa ng pangdodoktor or minamanipula ang totoong nangyayari sa kanilang responsibility na iulat yan sa mamamayan. Kaya, keep up the good work kay General Torre dahil nabuking niya yan at higit sa lahat, naniniwala ko marami pang makukuhang impormasyon si General Torre dyan at marami siyang magagawa dyan sa lungsod ng Davao at sa iba pang nasasakupan niyang lugar sa kanyang region na sasakupan dahil alam ko naman kung gaano ang kapasidad, kahusay, kagaling ng leadership ni General Nicolas Torre. Kaya sir, huwag kang magpadala sa mga udyo kung ano-anong mga negatibo agin sa'yo, nakasuporta kami at ako po'y naniniwala sa iyong kakayahan. You're the good officer man, gentleman at napakahusay nyo po manungkulan bilang isang men in uniform officer. Ito pa guys, mapapanood nyo sa video na kung saan ang sinasabi ni Mayor Baste kay General Nicolas Torre, sasampalin niya daw ang magiting na police officer. Yan ba ang isang public official na kung saan si General Torre certified na ginawa niya yung 3 minutes response sa Quezon City. Lahat ng mga tawag, hindi na, alam niyo mga kababayan, sa buong Quezon City nung panahon ni General Torre, mayroon siyang programa na sinabi ko nga kanina na hindi 3 minutes lang yun. Doon sa 3 minutes, hindi mo nyo na po kailangan pumunta sa istasyon ng pulis. Hindi nyo na kailangan puntahan ng isang uniformadong pulis. Iti-text mo lang, in 3 minutes, darating ang QCPD. Kahit po doon sa mga accident, 3 minutes, may response. At yan po ay nagawa ni General Torre nung siya'y nanunungkulan bilang Quezon City Police District. Ngayon, mas hamak kung nagawa niya sa Quezon City, I believe magagawa niya rin po yan sa lungsod ng Davao para mapanatili ang kaligtasan, mapanatili ang peaceful at mawalan ang crime. Alam natin mga kaibigan, ang crime po hindi mawawala yan. Part po yan ng buhay natin yung mga crime na nangyayari sa paligid natin. Part po yan yung kaguluhan, criminality, part po yan sa buhay natin. Parte po yan ng buhay. Pero hanggat maaari, kung kayang solusyonan ng kapulisan at ginagawa naman, bakit tayo magagalit? Bakit magagalit si Mayor Baste sa magandang gustong mangyari ng isang leadership sa katauhan ni General Torre na nagawa niya sa Quezon City? Bakit Mayor Baste? Ano ikinakatakot mo sa 3 minutes program? Tandaan niyo po, Mayor Baste, nung panahon ng tatay niyo na si dating Pangulong Duterte, tinanggalan ng mga mayor ng police power. Maswerte nga kayo, hindi kayo tinatanggalan. Maswerte nga kayo. Kung ano-anong pinagkukuda mo laban sa administrasyon na to, hindi ka pinapatulan ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Pinababayaan ka. Halos kung ano ng mga masasakit na salitang ginawa mo. Di ba? May narinig ka ba sa Malacanang? Wala. Ikaw ang putak ng putak. Gampanan mo ang trabaho mo, gagampanan ang trabaho ni General Torre ang kanyang tungkulin at ang kanyang misyon dyan sa Davao. Wala kang pakialam. Magpasalamat ka na may isang Torre na general na handang maglingkod dyan sa lugar nyo. At yan naman ay kanyang trabaho. Ngayon, Mayor, may masasagasaan ba si General Torre sa iyong trabaho bilang Mayor? Isa na lang ito, nasagasaan na lang kayo eh. Yung sinabi ni General Torre, nakaduda-duda ang mga police report na ginawa ninyo. Panoodin niyo po ito mga kababayan. Yung sinabi ni General Torre ni Mayor Baste na sasampalin niya si General Nicolas Torre. Pero, bibilib ka sa ginawa ni General Torre. Imbes ribatan niya, imbes sagutin niya, hindi niya pinatulan ang mga patutsada sa kanya ni Mayor Baste. Dahil, ang isang General Torre, isang profesional na hindi kagaya ni Mayor Baste,
kung talaga bang professional may pinag-aralan. Dinakbakan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng alkalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. May sa paon ni tawhanan, kita sa paon ni ako ni. Pag mo pala ni paon yun ako ni po. Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta pa si Baste na sasampalin niya ang general. Usa na sa akong mga ambisyon o kinabuhi general nga. Nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses nagpalit ng tao hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Camp Crame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. Iabot sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar. Without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Pero sa isang pahayag, sinabi ng regional director na hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero giit niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta.